Since guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod para sa ating balitang halian. Tingnan niyo po ang ating kakalsadahan ngayon sa Balintawak Toll Plaza. Dire-diretso na Mapulang Lupa, Valenzuela. Mindanao Toll Plaza, medyo traffic. At sa may Kawayan, Bulacan. Bukawi Toll Plaza, medyo maganda. San Fernando, ang ganda-ganda, di ba? Dito lang tayo sa may Mindanao Toll Plaza. Balintawak, okay na rin pa rin, no? Di ba? Iyan. Sa susunod, gusto ko yung EDSA, yung mga ganon. Okay. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Marcos wala sa drug list o wala sa drug watch list ayon sa PIDEA. Kamara walang planong buwagin ang Senado. COMELEC tinigil pagtanggap ng pirma sa People's Initiative. Pangulong Marcos side effect ng fentanyl. Kay Duterte titingnan ng mga doktor. Online sellers exempted na sa buwis. Ay, maganda. Quiapo Church diniklara ng National Shrine. Magigiting na pulis sa NCR ginawaran ng medalya. Congratulations. 280 taas ng gasolina, 130 sa diesel, arangkada na. Ngayon, Tuesday, Tiniyak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na kailanman ay hindi nakasama sa drug watch list si Pangulong Ferdinand Marcos o si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na taliwas sa naging pagbubunyag at pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PIDEA, 2002 nang itinatag ng National Drug Information System o NDIS at hindi nakasama ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa katunayan niya, walang pangalan ni Marcos sa narco list na inilabas ng Administrasyong Duterte noong termino ng dating Pangulo. Nitong linggo nang ibinyag ni dating Pangulong Duterte na alkalde pa lamang siya ng Davao ay nakita na niya ang pangalang PBBM sa drug watch list. Yan ang ayon kay Duterte. Nahawak niyang papel at may ebidensya siya. Itong linggo ay binatikos si Duterte ang inisyatiba ng mga tao na amyendahan ang konstitusyon na inaakusahan ang mga Marcos na sinusubukang ipagpatuloy ang kanilang kapangyarihan at tinawag ni Marcos na bangag. Inakusahan din ni Marcos na isang adik sa droga at sinabing ang nangyari sa kanyang ama na si Ferdinand Sr. na napataksil sa kapangyarihan ng 1986 People Power Revolution ay maaring mangyari rin sa ating Pangulo. Sige, ating pakinggan. So, to just read this, good afternoon, ladies and gentlemen. Apologies for being late. We would like to read the agency statement in regard to the allegation that our president is in the watch list. Thank you, Philstar. We are reading the official statement of the Philippine Drug Enforcement Agency that the President, Ferdinand R. Marcos Jr., was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorized that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President. Okay. So, wala daw sa listahan. Wala daw sa watch list ng PIDEA ang ating Pangulo. Tinayak naman ng mga leader ng Kamara na walang plano
upang buwagin ng Senado sa kanilang isinusulong na reforma sa konstitusyon. Itong sinabi ni Rizal Representative Jack Duabit, leader ng Nationalist People's Coalition. Black sa Kamara, Deputy Speaker of Ilocos Sur, Representative Christine Singson Mehan, Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aureo Dong Gonzales Jr. at Bataan Representative Albert Garcia. Ang Secretary General naman ng National Unity Party o NUP. Sinabi ng mga ito na ang pangamba na plano ng Kamara na buwagin ng Senado ay nasa isip lamang ng mga ito at nagpapahayag nito. Muli rin iginiit ng mga kongresista ng pagsuporta ng Kamara at ng liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Resolution of Both Houses o RBH number 6 ng Senado na naglalayong amyendahan ang economic provision ng konstitusyon. Ang RBH number 6 ay akdan ni na Senator President Juan Miguel Zubiri at Senator Loren Legarda at Juan Edgardo Angara. Ang panukala isinumiti sa Special Subcommittee na pinamumunuan ni Angara. Sa Senado, ang mga miyembro ng NPC ay sina Senator Loren Legarda, Francisco Escudero, Lito Lapid, Sherwin Gatchalian at Joseph Victor Ejercito. Ayon sa mga kongresista, suportado nila ang pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon upang mas malayang makapagnegosyo sa Pilipinas ang mga dayuhan, mamumuhunan na pinagbabawalan ng may-ari ng negosyo sa bansa. Iginit naman ni Gonzales, stalwart ng Lakas Christian Muslim Democrats o CMD, na hindi kasama ang political amendment sa isusulong ng Kamara. Umapila naman si Surigao del Sur del Norte Representative Robert Ace Barbers, stalwart ng National List Party o NP, sa mga senador na maging mahinaon at igiit ang kahalagahan ng pagkakaroon ng parliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Samantala, sinuspindi na ng Commission on Election o COMELEC ang lahat ng gawain. Ang gawain kapag kabilang ng pagtanggap ng mga signature form na may kaugnay sa People's Initiative para sa isusulong na charter change o CHACHA. Inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia ang indefinite na suspension sa isang press conference kahapon sa Palacio de Gobernador sa Intramuros. Sa kasalukuyan, tumanggap na ang COMELEC signature ng forms mula sa 1,072 na munisipalidad o munisipalidad at siyudad sa buong bansa. Una nang sinabi ni COMELEC na ang ginawa nilang pagtanggap ay hindi pa ang formal na proseso ng People's Initiative, ngunit base lamang sa kanilang administrative roles o kanilang role na naayon naman sa kanilang panuntunan. Ang suspensyon sa pagtanggap ng mga lagda ay makaraan din ang pagsasabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na labag sa konstitusyon ang kasalukuyang isinusulong na People's Initiative. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga doktor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alagaan siyang mabuti dahil nagdudulot ng masamang epekto sa kanya ang fentanyl. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag ng hinga ng reaksyon sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya laban sa Pangulo. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang aligasyon ni Duterte na nagsasabing si Pangulong Marcos ay hindi kailanman nasa watchlist para sa mga taong nauugnay sa paggamit ng illegal na droga. Good news naman ito, inannounce
ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. na exempted na sa credible withholding tax ang mga small-scale online sellers sa ilalim ng Revenue Regulation Number 16, 2023 at Revenue Memorandum Circular Number 8, 2024. Ayon pa kay Lumagi na ito ay may kinalaman sa credible withholding tax na 1% ng o 1/2 na gross remittance ng e-marketplace operators at digital financial services providers sa sellers o merchants na naibenta at nababayaran sa pamamagitan ng kanilang platform facility. Ang mga sumusunod na sellers o merchant na exempted sa naturang buwis ay kung ang annual total gross remittance ng online seller merchants na nagdaang taxable year ay hindi lalampas ng 500,000 pesos. Kung ang cumulative gross remittance ng online seller o merchant sa taxable year ay hindi lalampas ng 500,000 pesos at kung ang seller o merchant ay duly exempt from mula sa lower income tax rate, ito'y alinsulod sa anumang umiiral na batas. Inatasan na ni Lumagi ang lahat ng tauhan ng BIR na bigyang kaalaman at asistihan ang mga online sellers at online platforms hinggil sa kanilang tax obligation. Dakuha natin ang Quiapo Church. Formal nang idineklara ng National Shrine ang Minor Basilica at Black Nazareth Quiapo Church. Itong ating binabanggit sa isang seremonya na deklarasyon sa loob ng simbahan kahapon. Formal nang tinanggap ni Manila Archbishop Jose Cardinal Adbenco at ni Father Rufino Jun Sescon ang opisyal decree na nagdedeklara sa Quiapo Church bilang National Shrine mula kay Bishop Pablo David. Matatanda ng unang idineklara ng National Shrine of the Black Nazarene ang Quiapo Church sa ika-126 na Plenary Council ng Catholic Bishop Conference of the Philippines noong Hulyo 9, taong 2023 sa Kalibo, Aklan. Itinaas ng simbahan bilang isang shrine makaraang maabot ang pangangailangan ng National Episcopal Conference na kumikilala sa impluwensya ng simbahan sa cultural, kasaysayan at sa buhay ng mga mananampalataya. Partikular nito ang debosyon sa itim na Nazareno ng mga Katoliko at tradisyon ng traslasyon na humahatak ng milyong-milyong deboto kada Enero ng bawat taon. Samantalang idineklara ni Pope Francis na minor basilica ang St. John the Baptist Church o simbahan ng Taytay Rizal ayon sa anunsyo ng Diocese of Antipolo. Samantalang 3 araw ito na makarang unang idineklara naman ng International Shrine ng Our Lady of Good Voyage sa Antipolo City noong nakaraang Enero, ika-26 ng taong kasalukuyan. Ang naturang simbahan ng Taytay ay tinatag noong 16th century at kauna-unahang Minor Basilica, Diocese of Antipolo. Samantala, congratulations, binigyan ng parangal bilang pagkilala sa mga accomplishment ang ilang police commissioned officers at police non-commissioned officer sa ginanap nitong Monday flag raising ceremony ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa grandstand ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig. Ito po'y kahapon nangyari. Bukod sa pagkakaloob ng isinasagawa ang donning of rank para kay Police Colonel Bogart Arao, hepe ng District Community Affairs Development Division ng Manila Police District o MPD.
Ginawaran ng medalya ng kagitingan sina Police Major Armando Linget ng MPD, Police Staff Sergeant Mayan Nudalo ng Southern Police District, Police Corporal Global Batara, Reed Patrol, Police Corporal Noriel Boco ng Northern Police District, Police Corporal Paul John Fernandez Bulusan ng Eastern Police District, at Pat Marlon Veronilla ng EPD. Ang ginawad na parangal ay ang medalya ng kagitingan para sa lahat, no? Para sa merito at napakahalagang serbisyong ginawa sa isang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang individual at na-recover ang mga baril at bala. Ang medalya ng kagitingan ay ginawad rin kay PSSG Ferdinand Anyonon Guerrero Jr. ng MPD. Para sa huwarang pagganap na ginawa naman sa panahon ng isang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkaaresto ng 2 individual para sa paglabag ng RA 10591 at Article 308 ang revised penal code at nagbawi ng stolen cellular phone, firearm, improvised short firearms at live ammunition ay ginawad kay medalya ng kagitingan kay Police Corporal Rafi Estilo ng QCPD. Samantalang ang medalya ng papuri ay ginawad naman kina Police Sergeant Cyrus Goli ng SPD, Police Corporal Morris Abulencia ng QCPD at Police Corporal Fernando Lasiste Jr. ng NPD. Bad news naman, ayon sa oil players, aabutin ng 280 na bigla ang lola. 280 pesos. 2 pesos and 80 centavos kada litro ang taas presyo ng gasolina. 130 naman kada litro ang taas ng presyo ng diesel at 45 centavos naman ang taas kada litro ng kerosene. At sinasabing ang oil price hike ay dulot pa rin ang epekto ng 4-day trading sa merkado at bumababang US crude oil stock sa panahon ng mataas na demand. Ika-6 ng umaga, ipaiiral ang oil price adjustment ng mga oil companies maliban sa clean fuel na alas 4 ng hapon ngayon, Martes. Doon pa lang ipatutupad ang taas presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ating mga balita ngayon. Tingnan naman natin ang ulat panahon. Update uko sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon at Visayas kung saan dala pa rin ito yung malamig na panahon, lalong-lalo na sa madaling araw at meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot nga ng amihan. Samantala, dito naman sa labas ng ating area of responsibility ay meron tayong minomonitor na low pressure area or LPA at nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo at pumasok sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit yung trough or extension nito ay nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at magiging mataas yung tsansa ng mga may hinang pagulan or pagambon dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, dulot yan ng amihan. Samantala, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay patuloy nga magiging generally fair weather condition yung ating mararanasan. Malamig na panahon pa rin yung mararanasan natin lalong-lalo na sa madaling araw at meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga may hinang pagulan or pagambon na dulot ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 19 to 31 degrees Celsius.
Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa mga bahagi ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar maging sa Leyte, ay makakaranas din tayo ng mataas na tsansa ng mga may hinang pagulan or pagambon na dulot pa rin ng amihan. Samantala dito sa bahagi ng Palawan, Western Visayas at Central Visayas ay patuloy ding magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at meron din tayong mga posibilidad pa rin ng mga isolated na mga may hinang pagulan or paggambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 23 to 29 degrees Celsius at sa Cebu naman ay 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Southern Leyte, maging sa Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon ay magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng trough ng low pressure area. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad o sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalubing bahagi naman ng Mindanao ay meron tayong mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng trough ng LPA at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa bahagi ng Davao ay mula 24 to 28 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa northern coast ng Camarines Norte, eastern coast ng Albay, sa northern at eastern coast ng Sorsogon, maging sa northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa bahagi din ng Dinagat Island, Surigao del Norte kasama na ang Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur maging sa eastern coast ng Davao Oriental kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ay patuloy nga po makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ang malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, Baguio City at Legazpi City. At meron lamang tayong mga tsansa pa din ng mga may hinang pagulan or paggambon na dulot pa rin po ng amihan. Agwan ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay 12 to 23, samantala sa Legazpi City naman ay 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas, ang Metro Cebu at ang Tacloban City ay makakaranas po ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, posibleng dulot yan ng trough ng low pressure area. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit by Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan nito, ngunit meron pa rin tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Samantala, dito naman sa bahagi ng Iloilo City, bukas ay makakaranas pa rin tayo ng mga may hinang pag-ulan lamang or pag-ambon na dulot ng amihan. And by Thursday and Friday naman ay meron tayong mga posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Tacloban City naman ay 23 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Mindanao, ang bahagi po ng Metro Davao in the next 3 days ay patuloy kang makakaranas ng maulan na panahon or magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng trough ng LPA. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Cagayan de Oro City naman, bukas ng Miyerkules and by Thursday ay magiging mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan. And by Friday naman ay meron tayong mga posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Samantala, sa Zamboanga City naman, by Wednesday and Thursday, meron din tayong tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. And by Friday naman, ay magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, dulot yan ng trough ng LPA. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Zamboanga City naman
ay 23 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:25 ng umaga at lulubog mamayang 5:54 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Okay, yan po ang ating DOST Pag-asa Weather Report. At ngayon, tingnan pa rin natin ang kakalsadahan natin. Balintawak Toll Plaza, walang namumuong pang-traffic. Mapulang Lupa, Valenzuela, medyo may konti ng, hindi naman mabagal, pero marami na yung sasakyan. Mindanao Toll Plaza, ayan, ang northbound yata ang medyo, dahil lang siguro sa pagbabayad ng ano, no? Eto, may Kawayan, North and South, medyo mabagal na ng kaunti. Bukawi Toll Plaza, okay pa rin. San Fernando, ayan, medyo, hindi, wala talaga. Konti lang ang dumadaan. Okay, at siyempre ang ating trabaho patrol. Tingnan nga natin. Ating trabaho patrol. Ayan, ang iQuest last day ba ngayon? Ayan, final screening nila January 30. They need 20 domestic helper to Singapore. Ang lako ng sweldo. 600, daw magkakamali. 600 Singapore dollars. Ayan. Sige. Mukhang napil up na yan talaga. Next natin. Ayan, monthly salary niya ay 600 Singapore dollars. Ulitin natin, no salary reduction, no placement fee, no processing fee. We offer financial support to selected applicants. Yan po ang sinasabi. Next natin, meron sila sa Cebu, Ilagan, Dumaguete, and Pangasinan. IQ, scan QR code lang po dyan para makapag-apply kayo. Yan. Scan QR code. Ayan. EQ, tapos apply now dyan po sa i-scan nyo na yan. Okay? Next natin. Perido International Resource Incorporated. Job vacancy for Hungary. Mga cleaners ang kailangan nila. 10 lang naman. 10 cleaners sa Hungary. Okay. Must have at least 2 years experience in working in agricultural farming. Specialize in barn cleaning, disinfection, sanitation of empty horse, pig, and chicken. Knowledge is using different kinds of cleaning machine. Good physical condition and strength, high school graduate, vocational graduate, good communication skill. Ang taas, 165 centimeters. No walk-in applicants accepted. They will only call the qualified applicants for interview. For other position, a drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to perudo4hungary@gmail.com with email subject yung posisyon na ina-applyan ninyo. Okay, next natin. Ito naman, medyo parang sa Poland. Diba? Kailangan nila ng blazer painters. Diba? Blaster pala. Blaster painter o abrasive yun, no? Airless industrial painter naman. Offer contemporary surface protection and scaffolding services for shipbuilding, ship repair yards, and steel construction site. Additional engage in offshore steel project for the offshore wind or oil and gas industry. Please include daw the following on your CV. Material used for blasting, type of paint used, classes that were blasted, types of abrasive materials used. Skills and desired practice in area of new and repair activity of the following: ship, full range, so hull interiors including tanks, industrial construction and building, storage tanks and bridges, etc. With practice in blasting of offshore, subsea construction type, wind energy sector.
Sa LBS yun ano. Apply arms.lbsrecruitment.com.ph or you can send your updated CB. Apply MSD at e/recruitment.com.ph. Ang LBS Recruitment Solution, pwede po kayo magpunta dyan sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, MY Orosa Street, Ermita, Manila, Philippines. Yan, ayun ang mga telephone number. Tandaan po, lahat ng pinag-uusapan natin trabaho dito, wala po kayong babayaran. Kasi nagpa-practice na tayo ng ethical recruitment. Walang placement fee, wala po lahat. Next natin, sa Rensol, they need 200 welders. Job opportunities in Russia. Ano kang gagawin ito? For oil and gas refinery industry. Rencon's heavy industry is looking for 200 welders. Russia po yan, Next, yan. Ano ba qualification? Must have 5 years experience in oil and gas refinery industry. Must have WQT in stainless steel piping, stainless steel pipe 2 and 6. Preferably a GTO and small welders with WQT or WPQ. For interested applicant, kindly send your updated resume and supporting documents to the following contact numbers. You can apply for Annie at Rensol.com, Almera at Rensol.com, Seiji at Rensol.com. Yan. No processing fee, no placement fee, no salary deduction po. Matatagpuan to sa number 305 and 309, 3rd floor, Panorama Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, Quezon City, Philippines. Next natin, join Care Group at work in California, USA. Mga registered nurses po ang kailangan. Male, female, young and energetic. Bachelor's degree of science in nursing, 2+ years of hospital experience in any specialization area, proficiency in English. Pupunta po tayo sa California, USA Next, qualification nito male and female, young and energetic, bachelor science degree in nursing, nasabi ko na yan. Must have passport valid for 3 years, NBI clearance with no records on file or no derogatory records on file, remarks, and PEOS certificate. Okay, they will accept walk-in na application like Monday to Friday, 8 to 5 p.m. Ito ay sa IPAMS. Diba? IPAMS. Next. They need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Pasa, Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill, Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City. Landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay. Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Sacote. Contact number, positive 639-276-787454. Yan ang kabuuan ng ating balitang halian. Dito po yan sa atin sa Kakampi. See you po tomorrow. Sino yan? Ha?